ang tungkol doon sa bagyo, ano, medyo hindi tatama yan sa Metro Manila, no? At Miyerkules daw ang wala na ito sa ating bansa, papunta na ito sa bandang Taiwan. Okay, at ngayon nakakasama na natin, walang iba kung hindi ang ating mula kanina nagkaroon tayo ng sa ating communication, ano po? Ngayon ang ating makakasama rito ay ang SSS Officer 4 ng Media Affairs Department, walang iba kundi si Miss May Rose Francisco. Magandang araw po, ma'am. Yes, magandang araw po sa inyo. Okay. So, ma'am, kamusta na po ba ngayon ang SSS? Okay naman po. Patuloy naman po yung pagbili natin ng serbisyo sa ating mga miyembro. Yan. At ngayon, ang tabayanan naman ninyo ngayon po ang mga katanungan. Ano, maraming mga katanungan tayong hawak-hawak ngayon. At alam natin na ito ay galing sa mga OFWs at yung ilan naman na napapanood tayo ay marami po nag-text sa atin. At ngayon ay ito po ang ating mga katanungan sa inyo, Ma'am Rose. Okay. Una, nawawala po ang SSS ID card ko. Paano po ako makakakuha muli? Miss Ami. Yung pag nawala po yung SSS ID natin, kailangan po nating mag-apply muli at kailangan na po natin ng affidavit of loss. Tapos magbabayad po tayo ng fee na 300. Affidavit of loss. Kailangan pong, ano po yan? Affidavit of loss ang kailangan, ma'am. Ano po, ma'am? Sorry po. Affidavit of loss po ang kailangan, ma'am. Yes. Tama po. Affidavit of loss. Tapos, dahil pangalawa, hindi na po siya yung initial card natin, magbabayad po tayo ng fee na 300 pesos. So, ma'am, yung number niya dati, mababaliwala na yon. Ay, hindi po. Yun pa din po. Yun pa din po ang gagamitin na number. Ang gagawin lang po natin ay yung replacement lang po nung nawala po niyang ID. Yan. Ayan, Miss Ami, ang sagot. Ano? Ito naman, ano ang SS number ko? Gusto niyang malaman. Bernadette Mallorca, ma'am, ito. Hindi, nakalimutan daw niya yung SSS number niya. Paano po ba ito? Yes. Kapag po nakalimutan natin yung ating SS number, hindi po natin pwedeng, kailangan po yan pinupuntahan sa tanggapan ng SSS ng personal. Kasi po, kailangan nating magpakita ng valid ID at para po magkaroon ng search sa ating database para makasiguro po tayo na tama yung SS number na maibibigay sa atin. So, ma'am, doon sa pinaka-main pa siya pupunta o saan po ba kung saan siya malapit? Hindi po. Yes, yung pinakamalapit po sa kanya na tanggapan. Yun. At ito naman isa pa, gusto kong malaman kung may hulog na ako sa SSS. Si Jeffrey po ito, buskas na OFW. May number daw siya rito, 34-0798-605-4. Okay. Nung chinek po natin nung verify po natin yung records ni Jeffrey, meron po siyang nakuhang SS number pero wala po yung hulog. So wala pa mang hulog? Yes. Na-mention niyo po na OFW po siya. Yes, ma'am. Ngayon. Opo. Oo. Dapat kung hindi ko lang po alam kung saan po siyang bansa nandoon, pero meron po tayong mga foreign representative offices. Kung sakasakali po na meron po doon, maaari po niya itong i-check sa ating website sa www.sss.gov.ph. Kailangan po siyang pumunta doon para makapag-apply po siya bilang voluntary OFW member po ng SSS. Sabihin ko siya pwede magbayad. Kailangan po muna siyang magpamiyembro Pero ma'am, meron na as siya OFW. Yes, may SS number na po siya, pero kailangan po maiayos yung category niya o yung klase ng membership niya sa SSS po. So sa'yo, Jeffrey, dahil OFW ka na, dapat iklaro yun. Pero yung number po niya, ito pa rin ang gagamitin niya, ma'am. Yes, ma'am. Yung number po natin, basta't meron na po tayong number sa SSS, yun at yun po ang kailangan po nating gamitin. Kahit na makalimutan natin, yun din po yung i-verify natin para makuha natin yung tamang number. Okay, ito naman po mula kay Josefina Buscas
Yes. dalawa yung apelido niya ata dyan sa SSS. Opo. Base po sa records natin, ang naka-indicate na surname po niya ay Reyes. Reyes. So, Reyes. Opo, Reyes po. So, ayan, Miss Josefina, Reyes daw ang ang bilis natin, ha? Reyes daw ang nakalagay sa iyong SSS. Yan. At susunod naman, mula kay Romeo Taneo, na may SS number 04-3269-427-5. Ayon sa kanya, kung may contribution na, ano ang requirement ko para mag-self-employed? Okay. Base po sa records natin, si Mr. Taneo, meron po siyang 6 na contribution. 6 lang, oo. Oo, 6 po. Sabi niya gusto niyang maging self-employed Opo, na opo. miyembro. Pagka self-employed po kasi ibig sabihin, meron po siyang pinatatakbong sariling business. So, ang gagawin po niya, pupunta siya sa nearest SSS office, mag-fill out po siya ng RS1. Ito po yung form para sa self-employed. Tapos, i-declare niya po doon kung ano po yung kanyang business at kung magkano po ang kanyang kinikita sa isang taon. Kasi yun po yung magiging basehan po natin ng kanyang contribution. Nung nag-check po ako ng records ni Mr. Taneo, napansin ko lang po na temporary po yung kanyang SS number. Ibig sabihin, hindi pa po siya nakapagbigay ng kopya ng kanyang birth or baptismal certificate sa SSS. So sana po magkaroon siya ng panahon na magbigay ng kopya nito para maiayos din po yung status ng kanyang number. Dire-diretso na uli siya. Pwede na maghulog Yes ng po, dire-diretso. Okay. Ano naman Yes, ma'am. ang pwede ko, ito masusunod po, ano naman ang pwede kong gawin kung dalawa po ang number ko? Dalawa po ang number. Mm. Okay. Pagka dalawa po yung number natin, kailangan i-request po natin na ma-cancel ang isa. Okay. So, kailangan po tayong pumunta sa tanggapan ng SSS na malapit sa atin para i-request po ito. Yan. So, ire-request lang pala yan. So, ma'am, sino kung dalawa ang numero niya, ibig sabihin, pipiliin doon sa dalawa kung alin ang mas malaki ang nahulog niya na. Yun po ba yun? Pwede ba yung gano'n? Usually po yung unang number na in-issue, yun po ang napipili na ma-retain. Tapos, kung pareho po may laman na contributions ang dalawang number, i-consolidate po yun or pagsasamahin dun sa number na ma-retain po. Yan. So, punta daw po kayo dun sa pinakamalapit na SSS branch ninyo. Yan. Ito naman po, pensioner na po ako. Pwede bang mag-advance pension para makabili ng gamot? Sa Manila po ako. Taga saan po siya? Nandito lang daw po siya sa Manila. Manila. Wala po kasi tayong I'm sorry. Wala po tayong ino-offer na advance pension. Yung advance pension po, usually, lumalabas lang po ito kapag nagbubuo po ang SSS ng calamity relief package. Ibig sabihin, yun pong mga pensionado ng SSS na nasa declared calamity area, sila po yung pwedeng mag-request ng 3 months na advance pension. Yon. So, kung may kasi ngayon ma'am, may mga nangyaring kalamidad, ika nga. So, ano sabi niyo kanina, kapag dineclare yung lugar nila na under calamity zone yung kanilang area, ay pwede sila mag-apply. Yan. Yes, pwede po. Yes po. Okay, mamaya natin pag-usapan pa kung paano ba, ano ba mga requirements mga kaibigan kasi marami pa tayong babasahin. Mamaya po, pakinggan nyo, andabayanan lamang po ninyo yung mga isasagot sa atin tungkol dito sa pagdating sa advance pension. Okay, ma'am, 3 taon na lang po ako at senior citizen na ako. Pwede po ba akong magbayad pa as self-employed? Pwede po, kung gusto po ninyong ituloy pa kasi magiging masasama naman po yun dun sa pag-compute ng pension natin. Sana lang po na kung itutuloy po ninyo yung paghuhulog ninyo, assuming na nakaabot na po siya ng 120 monthly contribution, kung itutuloy po ninyo, huwag po ninyong ibababa compared dun sa huling hulog ninyo.
So, ibig sabihin, mas mataas pa. Mas maganda ko pareho ng halaga or mas mataas kasi po, pag binaba po natin, maapektuhan po yung halaga ng pension. Yan, okay. Kung mag-avail, kung mag-avail ng assistant package, ilan buwan po ang makukuha ko? At paano ko po ito Tatlong buwan. babayaran? Ano po yan? Pension? Wala Yung naman 3 sinabi. months advance pension? Opo. Kung yung 3 months advance pension po, so 3 buwan po na halaga ng pension natin ang pwede natin makuha. Hindi po natin ito babayaran. Instead, kumbaga, yung 3 months po, antayin po natin na lumagpas po yun. Kasi in-advance po natin. So, paano siya babayaran? Ay, hindi na siya babayaran, ma'am. Parang hintayin mo na lang Hindi po. matapos yung 3 buwan. Yes, ma'am. Okay. Opo. So, kasi advance nga lang naman pala. Ano ba ang mga requirements para mag-avail ng assistance package? Doon sa calamity po. Opo, siguro pa-calamity nga po siguro ito. Opo. So, meron po kasi tayong mga programs doon sa calamity package. Unang-una po, yung sinabi po natin kanina, yung pension. So, kung i-request po natin yung pension, yung 3-month pension in advance po, no? Ika-clarify ko lang po na ang qualified po dito ay yun pong ang qualified po dito kasi yun pong yung nandun sa calamity area nga po. Tapos so ang requirements po natin for the pension, sandali lang mama. Apo. So mga Okay, kaibigan ito na yan ha, habang tinitingnan nila itong mga, kasi marami ngayon ang binagyo, no? At nasa kalamidad yung area nila. Yan. So maya sandali lamang po. At tinitingnan pang maigi yung mga requirements, kasi ito yung mga requirement na dapat na isasubmit, no, ng mga gusto mag-avail, no, nitong assistance package na ito. At mag-antabayan lang po kayo at tinitingnan pa natin kung ano yung mga requirements. Alam ko kailangan may mga barangay clearance siguro ito, palagay ko. Yan. Ma'am, ito po. Opo, So, sige po. tatlo po yung programa dun sa package. Yung 3-month advance pension, yung early renewal ng salary loan, at saka yung direct house repair and improvement loan. Ayan, tatlo nga yan. Yung sa 3-month advance pension, kailangan po yung application form po natin dito, i-certify ng barangay chairman or DSWD or NDRRMC. Okay, yung tatlo na yon. Pwede po itong i-file kahit saan. Yung salary loan renewal naman po, ganun pa din yung requirements natin pagdating dun sa conditions sa contributions. Dapat meron tayong at least 36 monthly contributions para sa 1-month loan at least 72 monthly contributions naman para sa 2-month loan. Kailangan din po na merong 6 na posted contributions within the last 12 months. Para po dun sa mga nasalanta ng bagyo, i-waive po natin yung service fee natin at yung interest rate natin ay 10% per annum based on diminishing balance. Ito po ay payable in 24 months. Tapos kung kayo po ay meron ng dating loan, yun pong inyong loan balance ay ibabawas at kung ano man po yung matitira, yun po yung maa-avail po ninyo. Yan, ayun sana naintindihan maigi, na uulit-ulitin po natin ito mamayang hapon, uulitin natin itong mga katanungan natin na ito at ipi-play po natin yung mga sagot ni Miss Mary, ni Ma'am Rose. Okay, sa mga susunod pa, ito pa po kung ang address ko po ay nasa Manila, o taga Manila po daw siya, pero ako po ay inabot ng bagyo dito sa Bataan. Pwede po ba ako makapag-avail ng assistance package? Yun pong basihan natin kung siya po ay
victim or nandun sa calamity area, usually yung residents po yan eh. So, Oo, opo. ano po kaya kung siya po ay taga Manila pero nakatira sa Bataan. ngayon sa Bataan, opo, pwede po as long as i-certify po ng barangay na kayo po ay nakatira nga doon. Ay baka ma'am ito ay kunyari ang doon siya lang inabot ng bagyo, hindi pwede yan. Oo. Okay. Baka ganun So, oo. Sige po, kung ganun po ang sitwasyon at doon lang po kayo inabot at nakabalik na po kayo sa Manila, di ano po, ang tanong ko naman po, ano po yung klase ng calamity na nangyari sa kanya? Ayan. So kailangan i-certify pa rin yun, no ma'am? Yes po, opo. Oo, okay. Ang assistance package ba ay loan at paano ito babayaran? Parang kanina nasabi na ninyo na ibabawas na lang to kung pensioner siya, ano ma'am? Kung advance pension, hindi po siya loan. Kasi Oo. ina-advance lang po natin yung pension natin. Yung salary loan, early renewal, yun po ang loan na Yun. dapat po nating bayaran. Opo. So, ma'am, may interest yun. Ano po? May interest po, pero wini-waive po natin yung service fee ng loan. Okay. So, ano po Ayun nga, po. okay. So, yun na. Magkano po ba ang pwedeng ma-loan kung house repair? Okay. Sa house repair naman po, depende po yun sa, a maximum of 1 million po ito. Pero depende po dun sa pangangailangan. Kasi i-assess po natin kung ano po yung pangangailangan ng member. So Okay. pagka dun sa house repair, ang mangyayari po nito, yung amount ng kanyang pwedeng hiramin ay hindi dapat sumobra doon sa economic life ng bahay at hindi rin po pwedeng sumobra doon sa difference between yung age ng applicant at 65. Ayun. At isa naman po, ako po ngayon ay nasa ospital at hindi makalabas dahil wala po akong pambayad. Pwede ba ako makapag-loan? Pero hindi po hinulugan ng employer ko ang hulog ko sa SSS. Pero meron siyang 22 months daw na nahulog. Mula ito kay Mr. Okay. Delpin Badayos. Opo. Yung sabi po niya, 22, tama po ba? Opo, sabi niya, 22 22, oo. months lang yata. Dahil 22 months lang po yung nahulog, hindi po siya magka-qualify kasi ang Hindi pa rin. rule po natin, dapat meron siyang at least 36 months. Yun po sinabi niya na hindi pinaghulog ng contribution ng kanyang employer. Sana po magkaroon siya ng pagkakataon na magsadya sa nearest SSS office para po makapag-file ng formal complaint against the employer para naman po makagalaw ang SSS at makagawa ng investigasyon at eventually masingil po namin yung kanyang employer yung dapat po niyang bayaran. So, ma'am, ibig sabihin... sabi po niyo nasa ospital po siya. Hindi nga daw po makalabas. Okay. Hindi ko po alam kung ano po yung kanyang pagkakasakit. Pero since may contributions po siya sa SSS, ang isang pwedeng tignan kung siya po ay magka-qualify sa disability benefit. Disability. Ma'am, may requirement ba sa disability benefits na yan? 22 months lang yung nahulog niya eh. Yes, 22 months po. Although hindi siya magpe-pension dahil ang rule po natin dapat umabot siya sa 36 para mag-pension. Pero makakatanggap po siya ng lump sum kahit pa paano. Ayun. Ang maganda lang po sana niyan, kung after this disability, kung meron po siyang pagkakataon na ituloy, mas maganda po. Kasi imagine, pag umabot po tayo ng 36 months ng paghuhulog, under the disability program, pwede po tayong mag-pension. So, pwede niya pang hulugan yun, yung, kunyari, 22. Pwede naman po. Pwede po? Pwede po. Okay. Pwede po. Okay. Yung iba po na pwede pa kayo magtanong, isulat lamang po ninyo at tsaka natin pag-usapan dito. Ano po? Okay, eto po, hanggang kailan po ba ang deadline ng submission ng application under Calamity Relief Package? Okay.
Yun pong application period para sa advance pension, ito po ay tatanggapin hanggang October 31. Ganun October din 20. po ang Ma'am, pakiulit 21 daw po. end Ma'am, of October. end of October. Yan. So Yes, mga kaibigan, ganun din ayan po. Yung salary loan. Pwede pa hanggang October, end of October. Yan, pwede pa kayo mag-submit ng mga ng application form para sa inyong calamity relief package. Yun po ba 'yon? Yes, tama po yun. Yun naman pong, yun pong direct housing, ito po ay hanggang July 17, 2015. Hanggang next year po. Next year. July 17. Yung sa housing po, mas mahaba po, opo. Okay. Ito naman po isa. Paanong term ang hulog ni Mr. Delpin Badayos? Ano ano pong term daw po ang hulog? Ito yung kanina, ma'am. Si Mr. Delpin Badayos. Ano daw term? Paanong term ang hulog ni Delpin? Yung kanina po nagtanong sa atin. Voluntary na lang siguro yun. Sorry po. Ano, ma'am? Si Sir Delphine, meron po siyang, ano po yun? Yung may 22 months. Yung may 22 months, ma'am? May 22 months, okay. Anong term ng Oo. pagbabayad? Opo daw. Kung magbabayad siya. Pagbabayad ng contributions po? Opo, kung magbabayad uli siya. Kung magbabayad po siya, pwede pong buwan-buwan, pwedeng quarterly kung gusto niya. Kung alin man po yung magaan para sa kanya. Ayun, pwede palang buwan-buwan, hindi quarterly. Pwede palang buwan-buwan sila maghulog. Ito yung mga self-employed na siguro, no, ma'am? Voluntary. Ano po, ma'am? Ito po, ma'am, parang voluntary na, pwede buwan-buwan. Yes. Yun. Tama po, parang voluntary. Ika-clarify ko lang po, hindi po niya babayaran yung mga lumagpas na buwan at taon. Ang mangyayari, mula Tutuloy sa na lang. 22 months niya, Mm. mula dun sa 22 months ng paghuhulog niya, meron lang pong gap. Tapos, ngayon po niya itutuloy. Yun. Kasi ma'am, alam So, niyo ba wala yung... po siyang... Ma'am, alam po ba ninyo na ang mga kaibigan natin, itong mga kababayan natin, ang alam nila, kapag na-miss nila ang ilang buwan, ay akala nila may interest na yung pagbabayad nila. Sa contributions po, kung kayo po ay nagbabayad bilang voluntary, hindi po yan pinapatawan ng penalty kung hindi man po kayo nakapagbayad. Yun. Ang pinapatawan po ng penalty, yun pong employer na hindi nakapagbayad o nakapag-limit ng contributions ng kanyang mga empleyado. Babalikan lang natin, ma'am, yung sinasabi natin, yung mga delinquenteng employer, no? Na hindi talaga nakapagbayad. Paano ninyo makahabol itong mga ito, ma'am? Para mahabol po namin sila, kailangan po namin yung tulong ng ating mga miyembro. Kailangan po kasi i-report po nila sa SSS ito at makapag-file po sila ng formal na reklamo laban sa mga employer para makapagsagawa po ang SSS ng investigation. Kapag based sa ating investigation, lalabas na meron na pong mga contributions na dapat na binayaran ang employer na hindi na binayaran, yun po ang sisingilin ng employer mula sa kanila. Ayan. So yan, pwede tayo mag-report. Ma'am, may mga number ba tayo na pwedeng on the spot ay pwedeng mag-report? Mag-report tungkol sa non-remittance po. Yung po, kung meron po tayo na numero na on the spot ay makapag-report yung ating mga kababayan padating sa mga ganitong delinquente mga employer. Meron po ba tayo? Well, pwede po tayong tumawag pero eventually talagang kailangan pa rin po kayong pumunta sa SSS office kasi yun pong complaint po natin, kailangan po nating pirmahan. Ayun. So may mga dapat pa palang pilapan siguro at saka pagpa-file ng case. Ano po? Opo, yes po. So Okay. kailangan personal pong pupunta sa SSS office. So, itong isa naman, matagal na siyang nagbabayad at tapos na nga po dahil 60 years old na siya. Napag-alaman niya na may utang pala siya. Pero hindi naman po siya umutang. Ano po ba daw ang masabi sa ganito? Kung meron pong lumalabas na utang sa kanyang records at hindi po niya natatandaan na siya po ay nangutang, maaari po siyang pumunta sa SSS office, i-report po ito at gagawa po ng investigasyon ng SSS. Balik ko po natin from the central records yung cheque at titignan kung sino po ang
nag-encash. Yan. So, kailangan i-report pa rin at pupunta sa inyo. Ano po? Ayan po. At ngayon, kinukuha pa natin yung ilang mga katanungan ng ating mga OFW. So, susulat na lamang ninyo at mahirap ang communication. Ma'am, antabay lang po tayo kasi marami po tayong katanungan na nasa kabilang linya. Ano po? Commercial break. Okay po. Sige, ma'am, tatawagan po muna namin kayo at magko-commercial muna tayo ng ating SSS. Ano po? Sige, ma'am. Okay. Okay po. So, ayan. Sige po. Ang mga kaibigan, sino pang may mga katanungan sa inyo ay tumawag muna po rin po kayo sa amin sa 553-8656 at meron na tayo ang SSS na muna. Pwede ba ipasok sila Nelly? Ha? Sa isang telepono? Hindi? Hindi na? Bakit? Ayaw? Asan ang, ano mo? Dapat yun lagi naka-ready. SSS ha? Kausap ko na si Nelly. Akin na. I-record na din. Ano? Wala nang iba. Tawagan mo. Akin mo. Ay! Sumunod ka no? Saan ka man, namimiss ka nila. At sa dapat benepisyo protektado ka. Mag-member sa SSS kahit saan ka man sa mundo para may benepisyo ka ng iyong pamilya. Mali pala. Ayan, ayan. Di pa, ano, reflecting sun.
Nabalitaan mo bang bagyo nagdaan dito sin? Yung kasi natin, kailangan natin tape agad. Sad ka man, namimiss ka nila. At dahil mahal mo sila, dapat protect. Mag-member sa SSS kahit saan ka man sa mundo. Para may benepisya at ang iyong pamilya. Programa at ngayon dito tayo sa SS Online at nakaka-online pa rin natin mga kaibigan. Walang iba kundi si Miss Mary Rose Francisco ng SSS Office for Media Affairs Department. Yan. At ngayon ba natin o ba ngayon ang mga kananungan nila. Ma'am, yung po ba, ma'am, okay na ba kayo? Wala ito. Hello, ma'am. Yes. Yan. Okay. Hello, Itong Papa. mga OFW natin dito sa nagpipidos ngayon ang katarungan nila ay yun daw po bang dati nilang numero ang siyang pwede nilang gamitin para sila naman ay OFW. Yes, yun pa rin po ang gagamitin. Hindi tayo kailangan pa rin ng number. Yan. Dapat isa lang. Opo. Itong mga OFW, yung mga bound for Saudi Arabia, ay ang sinasabi nila, may kung pwede daw, yung numero nila yun ay pwede rin ipasok sa FlexiFund. Yes. Yung mga OFW natin, pwede po silang maging kasapi sa hulog sa pero ang condition po dito, kailangan ang kanilang contribution na binabayaran ay maximum at kung ano man po ang halaga na hihigit doon sa ngayon po para sa FlexiFund. So halimbawa ma'am ay 25,000 taga Hong Kong to 25,000 ang kanilang sweldo. So magkano yung dapat nila ibayad sa FlexiFund? Actually, nasa sa kanila po yun. Okay. Kung sila po ay, so ang maximum payment po natin, ang maximum payment po natin ng contribution sa ngayon ay nasa 1,760. Mhm. Pagpalagay na po natin na nagbayad ang OFW ng 2,500. So, yung 1,760, mabawas natin. So, yung remaining 740, yun po yung papapasok na halaga doon sa FlexiFund po. Yan. Kung Ano ano ba? man po yung, yes, apo. Yes ma'am, sige po, tuloy po natin. Magaganda yung sasabihin nyo. Ika-clarify ko lang po na kung ano man po yung halagang mobra doon po sa maximum amount of contribution na binabayad po natin, yun po ang pinapasok natin sa FlexiFund. So iba pa yung talagang miyembro ka na, tapos iba pa yung FlexiFund. Yes, yun. Okay. Pero para sa OT, kami sila po din yan. Mhm. So hindi po kasama mga ordinary dito lamang po. Pero ma'am yung hindi kasama yun. Okay. So Hindi po, ma'am. paano bang mag-avail ng FlexiFund? Ano po ang ibig sabihin mag-avail? Kasi ma'am, dati na sila
Ngayon ay gusto nilang pumasok kasi na-introduce na natin itong FlexiFund di ba? So, kaya lang, hindi pa rin nila alam. Gusto nila kung paano sila magiging kasapi. Opo, kung paano sila magiging, kunyari, naguhulog na sila dati, o may SSS number na sila. Tama ba ako? Opo. Gusto nila na magiging group ng FlexiFund dahil nga maganda yung pagkaka-introduce natin. Dahil doon sa orientation, nagagandahan sila dahil ang balik o yung benepisyo nila para sa FlexiFund. Paano daw po ba yun? Para po maging, yung sa FlexiFund po kasi natin, kailangan po, meron pong kailangan natin na tayo po ay kasali dun sa programa. Kailangan lang po na may application po ito, tapos pagkatapos po nun, saka po tayo pwede mag-umpisa na ng pag-uhulog po. So, ma'am, yung mga nagpipidos po, minsan may mga ilang kumukuha rin dyan ng FlexiFund. So, may mga papeles na dapat pila. Paano po? Yes po, yes. Yan. So, balikan naman natin itong ulitin lang ito. Ito po kasi ang ating Glenda victims, no? Ito naman yung sinasabi nila. Aside from OFWs, pinag-usapan natin. Yung mga nandito naman sa Pilipinas ngayon, ma'am, mayroon ba tayo magdalang balita sa kanila, lalo na sa mga biktima ng Glenda? Yes, kung pag-usapan namin kanina, meron pong calamity relief package ng SSS para sa mga biktima ng bagyong Glenda. Kung meron man po sa kanila na pensionado ng SSS, nakatira po sa declared calamity area, pwede po nilang i-request na i-advance sa kanila yung 3 buwang pension po nila. Maliban po dito, yung mga regular members natin, maaari naman po silang mag-avail ng early renewal ng salary loan. Kung meron naman po tayong mga miyembro na nasira ang bahay at gusto po nila itong ipagawa, meron po tayong repair and rebuild loan. Kung mga karama na pwede po nilang makuha or ma-avail from SSS po. Okay. So, pero ma'am ngayon, may mga nag-avail na ba ng mga packages na ito sa inyo ngayon after the Glenda? Usually po, kasi sa ngayon po kung hindi po ako nagkakamali, parang hindi ko lang alam kung nadagdagan na, pero parang ang mga na-declare pa lang po ng NDRRMC ay Albay, Camarines Sur, Samar, Laguna, Naga City, at Ugdog, Bulacan. So mostly po yung mga application po nyo ay pumapasok dun po sa aming branches na pinakamalapit po doon sa area. Pero pagka meron na maraming information o data mula sa kanila, maaari po natin i-update sa ating mga drug-pakinig dun sa mga nag-avail po ng ating calamity relief fund. Yan. So ma'am, siguro, pag-usapan natin, ano ba ang kahalagahan ngayon? Kasi yung mga iba, medyo bantulot. Una, napakaganda ng information na sinasabi dahil ang karamihan nga sa atin, lalo na yung mga baguhan, pag nagkaroon ng lapse, ayaw na maghulog dahil nga akala nila ay utang na nila yun, di ba? Yung mga ganong klase. Hindi nila, ma'am? Yes po. Yung Social Security po, usually, kami po ay tatanong sa mga miyembro, madalas nakikita lang po nila yan sa kanilang payslip. Kasi kapag sila po ay natanggap sa private sector, pagka nakikita na lang nila na meron po na ng contributions, unang-una, yung contributions po natin sa SSS, ito po ay compulsory dahil yun po ang utos ng batas. Pero kung titignan po natin yung advantage ng pagiging ng SSS, kung titignan po ninyo, yung inyong contribution sa SSS ay napakababa. Pero yung balik mo ng benefits ng po sa inyo, mas may po talaga compared dun sa pinasok po nating contributions. Kaya so napakaliit na halaga ng pag-hulog. Kasi sa fact na maliban dun sa hulog natin, may hinuhulog din ang ating employer para sa atin.
So, yung ganong contributions po, malaki na po yung maibibigay na benefit dahil namin po yung mission na maaaring makuha mula sa SS. Nan po yung sickness benefit kapag tayo po ay nagkasakit. Meron po tayong maternity benefit para sa mga membro po natin na nanganak o nan. Meron po tayong disability benefit para sa mga membro maaaring may disability. Meron din po tayong, of course, yung kilala yung retirement benefit po natin na nakukuha ng ating mga members pagdating nila ng age 60 or 65. At kapag may nangyari po sa ating miyembro, extended po sa kanyang pamilya dahil maaaring po makatanggap yung kanyang mga may iwan ng funeral benefit sa kanyang pagpapilibing at death benefit dahil sa kanyang pagkamatay. Yan. So yun po yung mga benefits ng SSS po. At ang isang kagandahan nito, ma'am, tumaas, alam ko nabasa na natin ito dito, tumaas ang makukuha ngayon ng mga pensioner, ano po? Yes. Meron po, recently po, meron pong announcement ng SS kung saan inaprubahan po yung aming rekomendasyon na magbigay ng 5% increase in pension. Nag-umpisa po ito ng June, pero matatanggap po nila yung kanilang differential ng June and July. Sabi ng August pension. Yan. So, huling hirit ko na po sa inyo, ma'am. Kumusta naman ng SSS? Ano po ang lagay ngayon ng ating SSS? Ito ay parang lumalaki palalo o paano po? Ay, opo. Actually, ang SSS tuloy po ang paglaki niya in different aspects. Dahil po dun sa efforts ng SSS na ma-reach po yung ating mga informal sector workers, marami na dagdag na membro na nasa informal sector. Dahil po sa ating programa, natulungan po natin silang maghulog sa SSS. Maliban po dito dahil sa iba't ibang programa ng SSS na palawig natin na yung life ng SSS. Nadagdagan po ito ng 4 na taon. Kaya habang pinapagpatuloy po ng SSS yung mga programang ito, lalo pong makakaturo na mas hahaba po ang buhay ng ating pondo na of course dapat ma-realize ng mga miyembro na habang umahaba po yung life ng pondo natin, mas nakakasiguro po tayo na makakatanggap po tayo ng mga benepisyo kailangan natin sa panahon na kailangan natin sila. Ma'am, sa isang pensioner, ano yung pinakamataas na nakukuha niya? At ano naman po yung pinakamababang nakukuha ng isang pensioner? Pagdating po sa ating pension, yung latest po nating datos tungkol po dyan, yung average po na pension pa po natin ay nasa 2,000, almost 3,000. At ang highest pension po ay nasa almost 70,000. 17. Po, yes, ma'am. Malalaki na rin yun. So, ma'am, yung in terms of medicine, paano po ba yun? Kasi alam ko meron kayong mga membro na may mga medical services kayo sa kanila, nag-medical mission kayo. Di ba mga ganun kayo, ma'am, project? Usually po may ganyan project ng SSS. Oo nga. Na isasabay po yan madalas sa aming anniversary. Pero meron din po mga efforts ng SSS kapag, lalo na katulad po ng mga nakaraang kalamidad, kung saan yung mga organizations po dito sa SSS, yung SSS management at pati po yung mga empleyado, nagtutulong-tulong po na magkalap ng mga donation para po mga nasalanta po ng kalamidad. Okay. Ayan. Ma'am, may huli na to. Huli na talaga. Ma'am, pwede bang hihingan na natin ng mensahe sa ating mga kababayan, lalo lang yung miyembro ng SSS. Sa po yung pagkakataon, bigyan natin sila ng mga mensahe para sa inyo. Okay, salamat po.
unang-una nagsuruputan ng sabihin sa mga miyembro ng SSS na ang SSS po, SSS management pati po ang bawat empleyado ay committed po na ibigay sa inyo yung pinaka-maayos na service at pati mga benepisyo kung kaya patuloy po nag-aaralan ang bawat proseso, ang bawat benefit na binigyan ng SSS. Iban po dito, nais ko po nang i-encourage yung mga miyembro natin na maging vigilant pagdating po dun para magbayad ng contributions ng inyong mga employers. At hinihikaya din po yung mga dating miyembro ng mga aling na pagbabayad na ipapatuloy po ang pagbabayad ng inyong contributions under the Social Security system para po pagdating po ng transport at kailanganin po ninyo ang tulong namin ay maaari po namin kaligyan ng tulong sa pamamagitan ng mga iba't ibang beneficyo na bibigay ng MDS po. Ayan, thank you very much, Miss Rose. At sana ay marami nakakisa sa atin ito. Ay maririnig pa rin po natin itong ating panayam ito ay maririnig ninyo over DWSS para naman sa ilang pang mga kababayan natin na nakikinig sa atin at mga nanonood. Thank you very much po sa inyo, ma'am. Thank you rin po. Maraming salamat sa inyo. Yan po ang inyong napakinggan. Walang iba kundi si May Rose Francisco, ang Officer 4 ng Media Affairs Department. Thank you very much sa ating SSS. Ayan, kapartner natin ng SSS, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan na ngayon lang kayo gumising. Ano po? Ayan, marami kayong matutunan at ipa-plus natin itong panayam natin na ito. Marinig pa rin ninyo o mapapanood ninyo mamaya po mga bandang alas 2. At syempre, ito sa Sabado, over DWSS sa babayang migrante, may kakampi ka. At muli po, nagpapalala tayo sa lahat na tumangkilik ng ating programa, sa mga OFW, sa mga kasabay, at sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon dito sa ating Kampi Online. Thank you very much and sana may napulutan tayong aral para dito sa ating pinag-usapan ngayon. At may mga problema sa SSS, pwede yung buksan ang website nila. Ayan. Ang kanilang website ay yung Social Security System, yung SSS. Yung www.ss.gov.ph. Yan, ayan mga kaibigan. At pwede mo magtanong sa amin sa www.ustream ulitin natin, nagkamali ako. www.ustream.tv/channel/kakampi online. Ayan. At pwede rin kayo magbukas sa Justin TV/Kakampi 2014. Yan. Pwede kayong Facebook dyan para magtanong, no? At ang mga numero ng SSS, 24 hours, 920-6446255. 46 hanggang 55 po mga kaibigan. Ayan. At wala tayong oras na naman. Ang sabi nga natin magsalita ng may katotohanan, mag-isip ng may katapatan, tulos ng may tapat, at malinis na konsensya. Maraming pong salamat. Itong Unico Nicodemus, kasama natin ni Ms. May Rose Francisco ng SSS. Hello. Ano? Ngayon pag